Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katits, mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan po sa bandang Zamboanga, dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias amigo, muchas gracias Mexico, muchas gracias Zamboanga. Bago po ako magpatuloy po sa ito po ay isa pong rack enclosed item po ay ate pong himay-himayin po kung paano po na-retrieve po, paano nakuha po yung item na ito'y nariyan lamang po sa mga big boulder markers. Ako po muna ay magpapasalamat po sa mga kates po natin tulad po natin mga subscriber ko po, mga followers po, mga viewers ko. Thank you so much for watching, kates, mga supporters ko, mga viewers ko. Maraming salamat po sa patuloy niyo po pagtangkilik po ng aking YouTube channel po. Ang aking tema po ng YouTube channel ay more on in decoding and analyzing po sa mga treasure symbols, treasure sign, at treasure markers mga katits. Ito po mga katits, yung mga marami po nagtatanong sa akin comment section po kung saan po pwedeng ipadala po yung mga treasure sign, symbols and markers na pwedeng ipadikod po at pina-analisa. At muli ay ako po muna magpapasalamat sa mga ito'y marami pong nagtitiwala po sa aking pagdidikod sa pag-aanalisa po. Hindi naman po natin lahat po ay na-trace po yung item through decoding and analyzing. Isa pa rin po sa nakatulong po ng malaki po yung treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. Sa decoding naman po, sa analyzing po, nagbabase naman po tayo sa mga naka-pointers po, markers na naka-okit po sa mga bato. Yun po lang naman po ang ating sinusundan po kung saan po, saan naka-pointers po, saan nakaturo po yung mga direction po. Yun po yung ating inanalisa at sinusundan po mga ka-TH. Kaya mga ka-TH, ito po yung ating isa pong napakaganda pong papaano po nakuha po yung isang item po nasa isang markers stone mga katid. So ito po ay tinatawag na po natin mga katid sa mga big boulder markers. So hindi man gaano kalakihan yung bato na medyo kakaiba po mga katids. Pansinin niyo po mga katids, hindi lang po tayo mag-rely sa mga arrowhead, sa mga naka-engrave po, mga pattern, saan po nakaturo. Minsan ginagamitan po ng ano pang klaseng mga markers po, sign, at doon lang po tayo nagbabase. So naghahanap tayo sa mga medyo kalayuan sa distansya po ng pinaka marker stone. Pero hindi ba natin alam na ang item pala po ay nariyan po mismo sa pinaka marker stone mga katids. So ito po ang gagawin niyo po mga katids kapag naka-encounter po kayo ng mga bato na medyo may kalakihan at tinatawag na po natin ng big boulder markers, ay pwede niyo pong i-detect po ng metal detector ang buong kabuuan po niyang bato or gold locator. O hindi naman po sa mga walang treasure hunting equipment like metal detector and gold locator, pwede pong pukpukin po ng bato yung solid na stone ng bato at alam niyo po yung tunog at tunog solid at tunog ampaw. O pwede niyong pukpukin po ng martilyo or maso. Tingnan niyo po ng inyong pukpukin niyo po ng maigi ang paligid mismo mga katuwid. Kapag ito po yung mga bato na para siyang buntis, para siyang medyo pabilog at ibang hugis po at ito'y nasa mga liblib na lugar po, ay pwede nga po yan may tinatawag na rack enclosed items o may mga giveaways po yan sa loob, o baka hindi lang po giveaways yan kasi mayroong mga tinatawag na giveaways na napakarami po o available items na talaga. So yan po ito po yung isa po sa ating pong talakayin. Yung ito po mayroon pong takip lang po na napakaliit po na takip. Siguro po ito'y makamalaki na po yung takip ng kaldero. At papansin nyo po ay ito po ay isang parang bato lang po na
ordinary lang po na bato na parang wala siyang mayroon palang laman ng itong bato nito sa loob. So, kaya nga po mga ka-TH, maging mapagmasid, mapanuri na lahat po na napansin nyo po. Ito po ay napapansin po na ito yung mag-isa lang po ito sa area nito mga ka-TH. So, ito na, magduda na po kayo mga ka-TH na bakit ito ay kaiba at ito'y isang bato na wala namang kasamang mga ibang bato na tulad nito o sabihin natin na may mga maliit pa na kasama dyan, kundi mag-isa lamang po itong bato na nakikita po medyo may kalayuan po sa lugar na ito na medyo liblib na po mga ka-TH. So ito po ay isa pong indication po na may something po talaga na kung bakit mayroong bato na sa ganitong lugar na talagang mag-isa lang to. So dapat kung may mga bato at dapat may kasama ito. So isipin mo na madalas na dapat may imagine mo na posible po ito'y may something po sa area nito. Pwede pong mayroong item o may tinatawag na treasure item mga ka-TH. So yan po, ito po yung isa po sa nakunan po ng siguro po ay hindi bababa ng 40 pong gold bar po. Kasi nga ito po ay mayroong pong nakabakat po sa ilalim na kalahin tulad po ng hugis po ng gold bar po. Kasi nga siguro sa tagal na po na ito'y bago siguro binalikan sino man pong nakakuha nito, posible po yung mismong naglagay nito o yung mga Japanese ba o mga Korean or Chinese ba yan mga ka-TH. So hindi po natin alam mga ka-TH. O posible po ito'y natisod po ng mga treasure hunter po natin. Napakaswerte naman po mga ka-TH. Ito po makikita nyo po kung paano o gaano kalaki o tingnan niyo po yung kanyang pagkalagay po ng butas po sa bato at napapansin niyo naman po napapansin niyo po na para siyang man-made cement o para siyang kaiba. Mayroong natural rock at mayroon talagang may portion po na iba na pwedeng semento. Yan po yung ilalim po. At ito po sa ibabaw po, yan ay maliit lang po. Siguro po mga makapal na po yung 2 inches po ang tinakip po mga ka-TH yan. At sigurado po kapag dinaanan po yan ng metal detector, sigurado yan madidetect yan mga ka-TH or gold locator. O kahit na sabihin kung pupukin niya mga ka-TH, alam nyo po kung ito'y medyo siguro ampaw, kung ito'y matatamaan nyo sa pagpukpok, alam po sabihin natin may takip yan o may bato yan na nakatakip dyan o man-made cement yan na ito'y kinulayan lang po siguro na para matulad po lang na kulay po ng natural rock. Pero kuha pa rin po kasi nga malawak po ang ilalim. So iba talaga po kung pinukpok niya yan ng martilyo or maso or mga solid stone na bato na medyo kaya mong buhatin, pwede po dahil malalaman mo po ka-TH na ang tunog po niyan ay ampaw. Pag sabing ampaw, ito po ay posible po mayroong rock enclosed item pwede po yung may laman po. Ayan ka-TH. So yan po ay isa po sa napaka simpleng pagkuha po ng item mga ka-TH. So ito po, pagkatandaan nyo po ka-TH, kapag napapansin nyo po na mayroong pong bato na medyo hindi kalakihan at medyo malaki, sasabihin natin malaki na at tinatawag na po natin yan na treasure o boulder markers o tinatawag na big boulder markers ng mga ka-TH. O ito mga ka-TH, hindi gaanong kalakihan, ito ay kaya nga yapusin po. Siguro may mga ang lapad lang ito mga ka-TH, siguro may mga 1 meter by 1 meter ang lapad ito mga ka-TH na bato. At ito po ay nasa ilang po na napapansin nyo po, ito ay mag-isa lang po. At wala, napakalinis. Ang paligid nito ay malinis po, hindi talaga po masasabi po natin na ito may mga bato na kasama sa kanyang paligid. Ito'y malinis na sasadya po talagang na ito'y
linagay po dyan at mayroon nga parang laman. So yan po ang ilalim. Napansin niyo po sa video, ito po yung ilalim. Ay kasyang-kasya po dyan ang hanggang C50 gold bars mga katits. At ito po may mga bakat pa nga yung mga katits. Ayon po sa mga nakakita na po ng mga treasure hunter po natin, ng katits na ito'y bukas na po. Ay may bakat po ng gold bar po na talagang hugis gold bar po yung bakat sa ilalim. Siguro sa tagal na po siguro yan na naka-imbak no, yung gold bar na yan ay ito'y bumakat po dun sa ilalim. So ayan po, pwede pong nasa mga 40 hanggang 50 gold bar po ang laman sa ayang ring, kasing lapad lang po ng 1 meter by 1 meter po ang laki ng bato nito. At kakaiba para talaga siyang simento. Parang man-made cement po yung bato na yan. Pero nga, binutas lang para siyang binutas at ayan ay tinakipan lang po napakanipis. Kasi nga, ang napapansin nyo po ay ang nipis po ng sa ibabaw po. Sa may mga 1 hanggang 2 inches lang po yung kapal at talaga po kung pinukpok nyo po ng medyo matigas na bagay tulad ng bato o martilyo or maso, napapansin nyo po yan na ampaw po ang ilalim. Kapag napukpok nyo po yung ibabaw na porsyon na ito'y maluwag po, maliban lang po kung yung pinukpok nyo po ay bandang doon sa area na po na hindi siya maluwag, yung solid po. Ibang tunog po ng solid ng pagpukpok mo ng martilyo or maso or bato, at ibang tunog po yung ampaw na kung ano po yung bakit ibang tunog nito. So magduda na po kayo na yan po ay pwede pong may laman po yung pinaka markers doon mga katits. So ito po kasi ay mag-isa lang po sana dyan sa lugar na yan. So wala po siyang kasama ng mga bato. So kakaiba. So nung ito siguro ay nadaanan po ng mga treasure hunter po natin, ito ay sinubukan pukpukin o napadaanan po ng metal detector, ay sapol na sapol po dahil nga napakanipis po, nasa mga 1 inches to 2 inches ang kapal ang takip na yan, tinakip mga katiits. So napakaswerte mga katiits kasi nga ang laman po na itong isang bato na ginagawa nilang markers ay nasa mga 40 hanggang 50 ang kasya po ng gold bar mga katiits. Kasi nga may bakat po sa ilalim po ng gold bar po, sa ilalim yung hugis po ng gold bar doon po sa dahil nga sa tagal na po siguro na nakalagay po. Yan po, bandalas po ay aking pinaalala po sa mga katiits po natin na dapat i-check po ng maigi yung mga markers ng Big Boulder Markers. Thank you so much for watching. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. So ganyan po, yung mga bato parang simple lang pero medyo buntis, medyo angat po yung katawan. Minsan po ang butas po niyan ay sa mga gilid, minsan ang butas po niyan ay nasa gitna po sa ibabaw. So sa pagkakataon po nito, ang butas nito mga katiits ay nasa ibabaw. So kung ito'y pinukpok, ganitong bato, pinukpok siguro yan sa ibabaw, ito'y na laman ng tunog, ay bakit iba ang tunog nito? Dito sa gilid solid, doon sa gitna medyo sa ibabaw ay medyo ampaw. Ito na, duda na po. Nung ito ay kanilang sinilsil ay napakanipis lang pala, napakanipis po mga katiits. So yun po, thank you so much for watching. God bless us always, katiits.